sa iglesyang ito na ating pinag-aaralan. At matatapos na tayo sa first half of the letter, chapters 1 to 3, kung saan nakita natin ang biyaya ng Panginoon, ang planong soberano sa kaligtasan natin, ang kaligtasan sa pananampalataya lamang, ang pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Hentil. At nakita natin last time yung panalangin, ikalawang panalangin ni Pablo para sa kanila. At ngayon, ang huling dalawang talata ng chapter 3 tayo, the last two verses, 20 to 21, dito natin makikita ang papuri ni Pablo. After siyang manalangin for strength in the inner person, manalangin, greater knowledge, deeper understanding of the love of Christ, and the fullness of God, ito ang sinabi ni Pablo, papuri para sa kaniyang Panginoon. At pakinggan ninyo ako as I read the Word of God, verses 20 to 21, chapter 3. Ngayon, sa Kaniya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumukan niya nawa ang kalawalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga saling lahi magpakailan paman. Amen. At tayo muna'y dumako sa Panginoon, manalangin tayo mga kapatid. Our dear Heavenly Father, muli po ay nasa aming harapan ang inyong salita, words of praise para sa inyo, at tulungan nyo kami na humanga din sa inyong katangian, kagaya ni Pablo, at sa paghangang ito, ay ito po ay magdulot ng higit na papuri sa inyong pangalan. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaring ang ilan sa inyo ay narinig na ang kwento ng isang playwright, yung gumagawa ng mga drama, gumagawa ng mga palabas nung unang panahon, mga 1700s ito, nangyari sa Inglaterra, na ang isang playwright by the name of John Dennis. At itong si John Dennis ay kumatha ng isang play o isang drama, isang palabas. At siya ay tuwang-tuwa pagkat nakaimbento siya ng isang contraption na kung saan yung tunog ng kulog ay parang, kumbaga, realistic, And siguro iba sa inyo natandaan, kwento ko na rin sa inyo ito. Very realistic yung sound na yan. Subalit, yung kanyang play na kanyang kinatha, Appius and Virginia, ang title ng play niya, kumbaga, nag-flop sa takilya. Walang gustong manood. And so, kaagad, nagsara itong kanyang production, nung kanyang play. But then, dun sa same theater na yon, ang sumunod na naging palabas ay yung famous play ni Shakespeare, Macbeth. Okay? So Macbeth. Nagkataon naman, nung nagsimulang ipalabas ito, ay naandun si John nanunood. Nandun siya nanunood. Maya-maya, may isang eksena ron na kailangan may parang kidlat at kulog. So nung dumagundong na yung kulog, nagulat si John. Teka muna, yun yung tunog ng aking inimbento Hindi man lang nila in-acknowledge, inagaw sa akin. Kaya ang sabi ni John in his memorable words, they will not let my play run. Ayaw nilang ipalabas yung aking kinata, but they steal my thunder. At ito ang origin, according to the accounts, ng phrase na steal the thunder. Narinig nyo na siguro ito, Pag merong kang inihanda, sabik na sabi ka, kukwento mo, bigla kang inunahan, ikinuwento ng iba, that's stealing the thunder. Sabi nga ng writer na ito, ay when you take someone else's idea, ginamit mo ito to your own advantage, o kaya you preempt someone na meron siyang, ikukwento, inunahan mo siya, that is to steal the thunder. At alam nyo, tayo mga mananampalataya, pag minsan, nagiging guilty rin tayo ng stealing the thunder from God Himself.
parang inaagawan natin, parang kinukuha natin yung dapat sanay sa Panginoon, dapat ang purihin, tayo ang napupuri. Kaya napakahalaga ngayon na ating tingnan bilang pagwawakas ng panalangin ni Pablo ay nagtapos siya sa doxology. Na I'm sure narinig na natin, marami sa atin, narinig na ito. Doxology, galing sa two words. Doxa, glory. Logi, logos, word. So, a word of glory. Isang salita ng papuri. And of course, directed to God. Ito ay kahambing pero kaiba nung benediction. Di ba? Meron tayong benediction at the end of the service. As a benediction, Latin word, bene, good, diction, salita, good word, then parang ganon, pero ibig sabihin nito ay blessing. So yung doxology, pataas, from us to God. Yung benediction, from God to man. So yan ang pagkakaiba nitong dalawa na ito. At dito, malinaw na doxology ang binigkas ni Pablo. At ito yung pagwawakas nung first half of the letter, yung medyo theological part, chapters 1 to 3. And God willing, next time, pupunta na tayo do sa more practical part of the letter. So ano yung mensahe na gusto nating makita sa dalawang talatang ito? Now ito yung gusto nating makita. As we, Christians ito, as we believers in Christ, contemplate the character of God, let us praise Him. Yan ang ating simpleng mensahe. As we contemplate, as we meditate, as we marvel at the character of God, we should praise Him. Dapat tumungo sa papuri ito. So una sa lahat, base na rin sa ating summary, tingnan muna natin sa verse 20, yung character of God. Tingnan natin at sana'y mamangha tayo sa katangian ng Diyos. Sa verse 20, pansinin nyo, ito yung una ni Pablo. Now, okay, matapos ang prayer na ito, nanalangin siya for them, okay, at maalala nyo, inner strength, deeper understanding of the love of Christ, fullness of God. Now, ngayon, after surveying, and in fact, we can even say, even from chapter 1, after surveying the very sovereign plan of God from eternity past for our election and salvation, now, to Him. So, pansinin nyo, to Him. Hindi sa atin, To Him. Sino yun? Of course, dito, in the context, God the Father. To Him, our God, our Father, to Him be to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be the glory. Now, sa verse 20, ano yung mga katangian ng Diyos na ipinakita ni Pablo na nagdulot sa kanya na purihin ang Diyos? May mga katangian dyan na makikita natin. So, now to Him, eto na, who, pansinin natin, this Him, God, who is able to do. Kanina, nabanggit yung salitang dunamis. Naalala nyo, sa ating pangangaral ni Brother Joe. Tamang-tama. Ito rin yung ginamit na salita, who is able, dunamai, who is able, that same power, capable, strong, and powerful, to Him who is powerful, strong, able, hindi lang yon, to do far more abundantly. Kumuha si Pablo ng isang very rare adjective. Ang haba ng adjective, di ko na sasabihin sa inyo, halos tongue twister, Pero yung unang bahagi ng phrase na yon, hyper. Hyper. Di ba, may batang medyo, medyo aktibo, anong sinasabi natin? Hyper. Sabihin yan, kumbaga, higher degree. Mataas na antas. Ito yung ginamit ni Pablo, far more abundantly. Isang word lang yun na mahaba, parang quite beyond all measure. The highest form, comparatively, of the magnitude of something. Isang napakataas. It's far more abundantly, parang than all we ask or think. Grabe, parang sabi nga nung CSB translation, above and beyond. Di ba, may ganun tayong idiom,
above and beyond. Grabe yung ginawa niya. It's above and beyond, di ba? Yun, tinulungan ka, hindi lang tumulong, talagang good Samaritan. Above and beyond. O kaya naman off the radar. Di ba? Meron tayong mga gano'n, off the chart. Grabe yung ginawa niya, off the chart. Parang ito yung sinasabi ni Pablo in our common parlance or common words natin. Ngayon, far more abundantly, He's able according or than all we ask or think. Imagine, nanalangin si Pablo. Di ba ang bigat ng panalangin? Imagine, strength in the inner person, deeper understanding of the height, the breadth of the love of Christ, the fullness of God. Pablo, hindi ba masyado namang ang bigat ng panalangin mo? He is able, above, even more than we ask or think. At bakit ito mangyayari? Saan manggagaling itong kapangyarihan na ito? According to the power that works. According to the power, dynamis, that works enerhiya. Napansin nyo ba yung mga power words? Di ba, minsan meron tayong power lunch, power breakfast. Mahilig tayong gumamit ng power Pero si Pablo dito talaga, pinagsunod-sunod niya yan. Mga salita na ito, able, dynamite, power, dynamis, work, energeo, ay puro mga salitang makapangyarihan ito. Yung power na ito, most likely, kasi sa verse 16, sinabi na niya, strength with power in your inner being through the Spirit. Sa pamamagitan ng banal na Spirito. So malamang ito yung power na yun. Napaka-Trinitarian, ano? Glory to God the Father, mamaya Jesus Christ, and power coming from the Spirit. And so, grabe yung, yung sinabi dito na katangian ng Panginoon, may kakayahan, lampas-lampas of the chart, kayang ibigay, lampas pa sa ating iniisip, even anything that we can conceptualize, more than that. More than that. So, dito pa lang, may mga application na sa atin, mga kapatid, Sana, by way of application, let's also seek, kagaya ng ginagawa ni Pablo rito, sana we also seek an immense view of God. Yung malawak, mataas na pananaw tungkol sa sino ba ang ating Diyos. Because many times, the problem with us is that we have a small God. A caricature. Meron tayong maliit na Diyos. No, alam niyo itong Israel, kanina binasa lang natin yung nangyari sa kanila sa ilang, talagang pag tiningnan natin ang kanilang buhay, di ba, imagine mo, nung pinalaya sila sa Ehipto, naalala nyo ilang mga plagues o salot ang pinadala ng Diyos? Eksakto yan, 10. At grabe yung huli, namatay yung mga firstborn. Tapos niyan, tumakas sila, tapos ando na sila sa dagat, wala na silang pupuntahan, andyan na yung mga karwahe ng mga chariots, talagang gagapiin na sila. Anong ginawa ng Diyos? Hinati yung dagat, grabe yun. Tapos dumaan sila doon. Tapos nung dumaan yung mga humahabol sa kanila, ibinalik ng Diyos yung dagat. Pagdating doon sa kabila, sa ilang, na-realize na, teka muna, wala tayong pagkain kulang. Siyempre, ang dami natin, baka 1 milyon tayo. Walang pagkain. Ano kayang gagawin natin? Ginawa ng Diyos yun. Grabe. So, mag-prayer meeting tayo kagad. Manalangin tayo. Grabe yung ginawa ng Diyos. Yung ba ang ginawa nila? Hindi. Sabi sa Exodus 16, verse 2, and the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, ito sinabi nila kay Moses and Aaron, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full, for you have brought us into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Hunger! Namamatay kami dito sa gutom. Ay, nalimutan nyo na ba yung ginawa ng Diyos? 10 plagues yun. Bumukas yung dagat. Kaya kayo nandito. Ito gutom lang. Reklamo na kayo. Small God. Bagamat dapat nakita na nila that Yahweh can do far more than we can ever ask or think.
maliit pa rin. At parang ganito tayo. Kaya nga meron libro, kung inyong maalala yung classic ni J.B. Phillips, Your God is Too Small. Nabasa niyo na ba? Na-encounter niyo na? Your God is too small. And sabi sa Amazon description ng aklat na ito, he explains the trouble, and I'm just quoting, he explains the trouble facing many of us today, in that we have not found God big enough for our modern needs. Marami raw sa atin ang problema ay hindi malaki ang Diyos natin relative to our modern needs. Maliit yung Diyos, ang laki ng mga pangangailangan natin. Sabi pa ng description ng libro na ito, in a world where our experience of life has grown in myriad directions and our mental horizons have been expanded to the point of bewilderment. In short, nakakalito yung mundo. Ang daming complex and complicated issues sa mundo ngayon. Ang sabi rito, by world events and scientific discoveries, para yung ating pinag-aralan sa Bible class, our ideas of God have remained largely static. Hanggang doon na lang yung ating idea ng Diyos. Kumbaga tayo mga mananampalataya, hindi na lumaki yung pagkakilala natin sa Diyos. Kaya kahit palaki ng palaki yung mga problema, hindi sumasabay yung pagkaunawa natin sa Diyos. At ito yung nakakalungkot sa atin. Kahit tayo lahat, pag minsan nahuhulog sa ganitong kawalan ng pananampalataya, we tend to look at God as small relative to the problems we face. Sabi nga ni Luther kay Erasmus, ang ganito, your thoughts of God are too human. No, Erasmus, your thoughts of God are too human. And Luther might as well have said those very words sa atin ngayon. No, masyadong parang tao ang tingin natin sa Diyos. At malimit pa nga, transactional tayo. Gagawin ko to, Panginoon, pero ito yung kapalit. Pray ako nito, magiging faithful ako, sana ibigay mo rin. So, magiging ganun, naging parang human. And one indicator that our God is small are the things we pray for. Paano natin malalaman kung malaki ba o maliit ang Diyos natin? Sa mga pinapanalangin natin. Kung mga puro mga, mundane, earthly, mga pang-araw-araw, na kahit tao kayang gawin, yun lang ang panalangin natin, parang ang tao lang, ang tingin natin sa power of God. Pero kung yung mga pinapanalangin natin, ay mga dakilang mga bagay sa kanyang kaharian, kagaya ng pinanalangin ni Pablo sa mga naunang talata, mataas talaga ang pagtingin natin sa Diyos. No, now again, we're not saying na huwag tayong manalangin ng mga pang-araw-araw. No, again, after all, Jesus Himself said, pray like this, give us this day our daily bread. Yeah, panalangin natin. Pero mas marami doon sa mga panalangin na yon ay tungkol sa kaharian. Thy kingdom come, thy will be done. Ganon yung mga panalangin. No, antindi. At ganon din sana ang ating maging mga panalangin. And this should inspire us na lalo tayong maging bold sa ating mga panalangin, na manalangin tayo ng mga dakilang bagay sa ating Panginoon. And so, yan ang hamon natin ngayong hapong ito. Let's examine our prayers, examine our view of God, and tayo ba'y kagaya ni Pablo na tunay na naniniwala, He is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Kung gano'n ang paniwala natin, siguro mag-uunahan tayo sa panalangin. Oh, Panginoon, nawa mangyari ang mga bagay na ito. May you send revival in our church. May you convert people na umating sa mga Bible studies. Nawa kung ano man yung mga agam-agam natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating iglesia, even sa ating bansa, and even sa buong mundo. As we pray, for example, for peace tuwing Wednesday, we pray for peace in the Middle East, for example, sana andun yung paniwala natin. God is able to do far more abundantly, even than all we ask or think. Marvel at the very character of our God. But secondly, and lastly, what is our proper response? What is our proper response? Well, of course, kagaya ni Pablo, verse 21, doxology, papuri. To Him, di ba? Nauna, now to Him
who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, let there be no mistake, to Him be the doxa, doxology, glory, doxa, honor, praise, worship. No, at sabi nga ng isang commentator, doxology is to give glory to God as a general description, or to give glory to God is a general description of worship, thanksgiving, acknowledgement, or confession in the Bible. Ito raw yung ibig sabihin ng to give glory to God, to worship, to express our thanks, acknowledgement, to confess Him according to the Bible. Many times, Paul mentioned about glory sa epistle na to. No? Many times. Chapter 1, verse 6, 12, 14, 17, 18, chapter 3, and finally, ito na yung huling-huling ginamit niya, yung salitang doxa, glory, dito sa doxology na ito. And so, to give glory to God is not to give Him something na wala sa Kanya. No, huwag tayo magkamali. Kasi palagi tayo, let's give glory to God. Ibig sabihin ba nun, walang glory ang Diyos na kailangan pang ibigay natin? No, tayo ba yung namimigay ng glory? Of course not. No, of course not. Katawa-tawa yon. Ibig sabihin nito is to praise Him for who He is and what He has done. Purihin siya. Meron siyang dapat purihin in Himself, in His character and attributes, but also in His works. Yun ang pinupuri natin. Kayo ang pagbibigay ng luwalhati. Hindi tayo nagbibigay na parang tayong meron, wala siya. But rather to recognize His glory, His works, His character, His nature. And so, ang sabi rito, to Him, sabi ni Pablo, tuloy natin, now to Him be glory, saan? In the church. In the church. No? Yeah, amen. Di ba? Lahat tayo, sasangayon dyan. In the church. No? Again, He redeemed the church. The Lord Jesus Christ died for the church. At sa church, andyan niya, He's the head, the Lord Jesus Christ, the head of the church. So let's give glory in the church. And, ito yung medyo nakakagulat, in Christ Jesus. No? The church and in Christ Jesus. Magkasama, no? Well, what we can say is that lahat ng mga blessings ng church ay hindi pwedeng ihiwalay kay Jesucristo. No, palagi magkasama yan, di ba? In Christ, di ba? Paulit-ulit, isa sa tema nitong epistle na to, with Him, in Him, no, united with Christ, andyan lahat yung mga blessings. Kaya sabi ni Pablo rito, ay nawa sa pamamagitan ng church at katawan at ni Jesus ang ulo, so hindi ibig sabihin parang pantay. Church, Christ, parang pantay lang, ano? Kaya kasi, give glory in the church and in Christ. But rather, the church, united with Christ, the head, the body, andyan lahat ang mga blessings. Therefore, nawa maluwalhati ang Ama sa loob ng iglesia sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil kasama tayo, dumadaloy ang pagpapala because we are united with Christ. And when? Up to when? Throughout all generations. Hindi pa nakontento, kasi yun, that's already an indication of, well, infinity. Dinagdag pa niya, forever and ever. No, dalawa, forever and ever. So, short, walang katapusan. No, sa walang hanggang panahon, for eternity. Amen. Amen. And again, we know that amen, amen, transliteration, nung panahon na yon, ginagamit yan if you want to, affirm something. Truly, truly. Amen, amen. At ito na nga ang inadapt natin. Lahat ng mga prayers natin, we end up with amen. And so, anong application ito sa atin, mga kapatid? So, napaka-klaro, make sure that we give the glory to God in all things. Lalo na sa loob ng iglesia. No? Siya lamang ang dapat papurihan. Hindi ang tao, hindi tayo. 1 Corinthians 10:31, sa ulo na natin to, whether therefore you eat or drink, hindi lang yan, or whatever you do, do it for
the glory of God. But how many times, nakagaya ng reklamo ni John, noong 1700s, have we tried to steal the thunder from God? How many times? According to Tim Keller, sinabi niya ang ganito, and I quote from Tim Keller, "Why is plagiarism taken so seriously? It is claiming that you came up with an idea yourself when you did not." No? Bakit daw tayo inaalarma kung merong gumamit ng isang idea na sa iba naman, hindi natin in-acknowledge? Plagiarism, sabi ni Tim Keller, is a refusal to give thanks and give credit and is therefore a form of theft. Pagnanakaw ito, no? A form of theft. Pero hindi natin concerning human plagiarism, no? Kundi ang ating concern dito, tuloy natin. Do you see then, sabi ni Keller, why God takes this seriously? Why God takes this seriously? Cosmic ingratitude. Ito, no, grabe yung sinabi niya. Cosmic ingratitude is living in the illusion that you are spiritually self-sufficient. Yan yung cosmic ingratitude na sa tingin natin, sabi ni Tim Keller, self-sufficient tayo. Kumbaga, tayo ang bida sa palabas na ito. No? That's what he's saying. Yan ang tingin natin. It is taking credit for something that was a gift. That is a delusion, sabi niya, and a dangerous one. That is a delusion, na may illusion tayo that we take credit for something that was the gift. Kaya maganda yung panalangin ng mga awit, Psalm 115 verse 1, very familiar sa atin. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and faithfulness. Napakagandang talata no, natandaan. Not unto us. Not unto us. Nawa, Panginoon, hindi. Siguro alam din ng psalmist yung tendency niya na agawin ang kalawalhatian ng Diyos. Kaya nanalangin siya, Panginoon, huwag naman nawa. At sana ganun din ang ating maging saloobin. At na hindi natin inaagaw ito. In the church, even in our daily lives, ako rin, pag minsan, palagi napapaalalahanan ng Panginoon, minsan may isang, kunwari, may ginawa tayong ganoon, may isang tao na parang pinuri tayo, minsan, ay, salamat, at you know, parang ano na tayo, we're so happy, pinuri. But on reflection, dapat, sinabi ko agad, it's by the grace of God. No, dapat, di ko ito parang inangkin. No? Parang, kaagad, ako convict ako nung ganoon, ano? And I know for myself, so many times, na hinahayaan ko na lang, we let it slide, no? Okay na, bahala na, hindi naman siya Kristiyano. Pero, kailangan nating kilalanin, no? Sa biyaya ng Diyos. No? Dahil nangyari yan because of the blessings of God. Pero baka may kinakausap tayo ngayon na niwala sa radar natin itong usapin ng giving glory to God. Maaaring meron tayo, baka bisita ka ngayon dito, mahal na kaibigan, mahal na kamag-anak, na maaaring foreign sa'yo, katakataka sa'yo, ano ba itong mga giving glory to God na ito? I believe na, you know, you're the captain of your soul. Kung ano yung gusto mo, pwede mong gawin. Bahala ka. Sana ma-realize natin na ang buhay natin, pinahiram lang ng Diyos sa atin. He is the one who gives life. And He is the one who is able to sustain our life. At sana ma-realize natin, if we don't give glory to God, gaya na sabi ni Tim Keller, a very dangerous delusion. Sana'y magising tayo ngayon, sana'y ma-realize natin, ang buhay natin hindi tayo umbida. Dito sa drama na ito, sa play na nangyayari, itong cosmic drama na ito, God is the main actor. And we are simply supporting cast na kanyang nilalang for His glory. At sana wag kayong aalis sa silid na ito hanggat di natin kinikilala na siya ang lumalang, nagsisisi sa iyong mga kasalanan at sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon lamang at tagapagligtas. Sana huwag tayong atubili at huwag tayong mag-delay. No? Huwag natin ipagpaliban ang napakahalagang desisyon na ito sa ating mga buhay. So in summary, nakita natin, dalawang bagay lang, let's marvel. And that's one of our tasks in the church, that people may marvel
No, ito yung kumbaga parang overarching desire ng mga mangangaral ng ating iglesia, that you may marvel at our God. At pag tayo ay humanga, it will overflow naturally in praise, in glory, in short, doxology. Doxology. Alam nyo, at familiar tayo sa hymn writer Fanny J. Crosby. Kilala natin siya. Ang dami niyang kinatha. Pero alam ba nyo na meron siyang isang kinatha noong 1875, more than 100 years ago, 150 years ago na ngayon, meron siyang isang kinatha, pero ang katakataka, naglaho itong kinatha niya na himno. Naglaho. No, after nung katha niya, parang wala. Parang kumaga, walang traction, walang, hindi naging popular. At for some reason, naglaho. But then, in the 1950s, no? So about almost 100 years, 75 years later, na ma-compose to ni Fanny J. Crosby, biglang ginamit, for some reason, ni Billy Graham sa kanyang crusade sa London, ang awit na ito. At nung ito ay inawit dito sa crusade ni Billy Graham, biglang lumabas ulit ang awiting ito. At ngayon, ay isa sa pinakapopular na himno na ating inaawit. At alam ba nyo kung ano yung himno na ito na for a while, 75 years, ay parang nawawala. Ito ang kanyang first stanza. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world, that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Alam nyo mga kapatid, just like this hymn na nawawala, pag minsan tayo rin ay ating inaagaw ang luwalhati ng Panginoon. Nawawala, hindi natin makita. At sa isang iglesia na inaagaw ang luwalhati ng Diyos, na nakasentro sa mga personalities at tao, ang iglesia, naaagaw ang kaluwalhatian. At parang nawawala, kagaya rin ng awiting ito. Sana sa ating iglesia, hindi mangyari yan. Sana sa ating iglesia, palagi nating alalahanin, to God be the glory. At alam nyo, ang banal na hapunan na ating pagsasaluhan is a reminder nung sinabi rin ni Fanny J. Crosby, who so loved the world, that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. At yan ang ating pagsasaluhan. Dadako tayo sa banal na hapunan, aalalahanin natin how by the atonement, by the sacrifice of our Lord Jesus Christ, nabuksan ang pintuan ng buhay, kaya tayo nakapasok sa pintuang ito. To God be the glory. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, many times we try to steal your glory. Nawa, kayo po ang magpatawad sa kasalanan ito. Kundi nawa, sa aming pong iglesia, sa aming pang-araw-araw na buhay, palagi kaming maging conscious na ang lahat ng aming tinatamasa ay dahil lamang sa inyong biyaya. And therefore, whether we eat or drink or whatever we do, help us, empower us, make us able to give to you the glory. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.